Patuloy ang pagbangon ng mga kababayan natin sa Iloilo at Capiz mula sa pananalasa ng Bagyong Quinta. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Maris, nagpapatuloy nga ngayong araw ang clean-up ng mga residente ng Iloilo sa kanilang mga binahang bahay na sinalanta sa kasagsagan ng Bagyong Quinta. Karamihan ang lumisa na sa mga evacuation center para balikan ang kanilang mga bahay. Kahapon, Marisa, isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Iloilo at dahil dyan, magpapalabas na ng additional calamity fund para nga tugunan ang mga relief and rehabilitation efforts ng buong sangguniang panlalawigan ng Iloilo. Niregasarin, Maris, ng husto ni Quinta ang lalawigan ng Capiz. Maraming lugar din ang binaha dito ng bagyo sa pinakahuling tala ng PDRMC Capiz mula sa 11 bayan na isinailalim sa state of calamity. 3 na lamang ngayon ang may naitalang kaunting pagbaha at yan yung mga bayan ng Panay, Pontevedra at Panitan. Pero karamihan daw mga palayan na lang ang may baha. Sa kabuuan, umabot na sa 14,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa 151 na barangay sa Capiz. At meron ding nakadesignate na 7 evacuation center para sa mga kababayan natin na hanggang sa ngayon ay naroon pa rin. Pero karamihan daw sa kanila ay gaya ng sa Iloilo, nagsiuwian na rin daw sa kanilang mga bahay matapos humupa ang baha. Maris? Rida, karamihan nga sa kanila ay nagsiuwian na, pero ano pa ba yung mga pangangailangan na maaaring i-donate kung sakasakali ng mga may mabubuting loob, lalo na at magbabagong taon na? Maris, tiniyak naman kasi ng lokal na pamahalaan ng Capiz at pati na rin ng Iloilo na nananatili pa rin sapat itong supply ng mga relief goods na kanilang inihanda para dyan sa mga kababayan natin na maaaring nasalanta nitong bagyong si Quinta. At sabi nga nila, meron pa nga raw silang augment na mga relief goods. Kaya't ngayon ay hindi naman na nila kailangan pang humingi sa mga kalapit na probinsya pa. Pero syempre, open naman sila na tumanggap ng mga tulong para pa rin sa mga kababayan natin na mga ngailangan pa nga nun. Syempre, nangunguna pa rin dyan yung pagkain at yung mga damit para sa mga kababayan natin dahil karamihan sa kanila ay lalo na yung mga nakatira lang sa mga bahay na gawa sa pawid, hindi na talaga nila na-save pa ang kanilang mga damit at niragasan na nga dahil nagkaroon din ng flash floods, Maris. Kung sakasakali yung mga yon, saan na sila manunuluyan ngayong magbabagong taon? Sa ngayon, Maris, ay nandun pa rin sa ngayon sa mga evacuation centers na itinalaga. Pero ang magandang bagay naman dito, like here sa Capiz, dun out of the 7 evacuation centers na dinesignate para dito sa 11 na mga bayan na apektado, meron na lang daw 3 na evacuation center ngayon na merong nanunuluyan pa rin ng mga evacuees. At itong araw yung talagang totally damaged yung kanilang mga bahay. Ang sabi sa atin ng PDRMC ay meron naman daw nakalaan na pondo at tulong para sa kanila. Kaya lang sa ngayon, hindi pa natin alam kung saan sila muna i-designate at kung saan sila manunuluyan para sa bagong taon. Siyempre, malungkot nga rin daw yan. Pero mahalaga naman daw dito ay may plano naman daw ang lokal na pamahalaan para sa kanila. Alright, maraming salamat, Rida Reyes.